Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag ibang nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Huwebes, Hunyo 4, tuig 2026. Sinang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Headline. Unified 911 Satellite Command Center ginlunsar sa Leganes. Headline. BFP prioridad nga makabakal sang fire trucks para sa 109 ka banwa sa Pilipinas nga wala pa sang kaugalingon nga fire truck. Headline. Migran si IP students gikan sa Quinto Distrito nagbaton sang 1.5 million nga educational assistance gikan sa Kapitolyo. Headline. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas madasig kag mas mapos ang pagresponde kung may emerhensya o kung insidente sa paglunsar sang Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes Fire Station sa Banwasang Leganes, Iloilo. Ang ceremonial launching ginpangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Bureau of Fire Protection Director Wilbert Quan Chu, kag mga lokal nga opisyales sa Iloilo. Sa Unified 911 Satellite Command Center, madasig marespondihan ang anumang tawag sa 911 gamit ang mga lokal nga dialect kang isang Hiligaynon, Kinaraya, Ilocano, Ibanag, kag Waray. Suno kay PNP Chief Jose Melencio Nartates, ang programa kabayon sa direktiba ni Presidente Marcos nga pabakuro ng crisis management kag mag-establishar sang localized emergency response systems sa pungsod. Bugos naman ang suporta sa mga lokal nga opisyales sa nasambit nga programa sang national government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Prioridad sa karon sang Bureau of Fire Protection nga makabakal sang fire truck para sa 109 ka banwa sa bilog nga Pilipinas nga wala sang kaugalingon nga fire truck. Suno kay BFP Director Fire Chief Superintendent Wilbert Quan Chu, sa mas sobra 35 ka tuig may mga lokalidad pa sa pungsod nga wala sang fire truck. Kag ginarespondihan lang sa mga kaiping nga banwa nga may fire truck kung may sunog. Sa direksyon kag pagpamuno ni Presidente Bongbong Marcos kag DILG Secretary John Vic Remulla, subong nga tuig magaprocure sang fire truck sa gud mapatindugan sang fire station ng mga nasambit nga banwa. Ginpasiguro sang opisyal nga kabahin nini sa modernization program sang BFP nga wala sang lokalidad nga ma-deprive sa basic fire services. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanagtag sa kabugusan nga 1.5 million ang Negros Occidental Provincial Government sa 201 ka indigenous people nga estudyante sa Quinto Distrito sa probinsya. Ang mga benepisyaryo naghalin sa Binalbagan, Isabela kag Himamaylan City. Kada benepisyaryong nagbaton sang 7,500 pesos nga ayuda gigin panagtag sa idalom sang Educational Assistance for Indigenous Peoples Basic Education Program. Sa iya nangin mensahe gininganyo ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga eskolar sa pagtuon sa maayo kapag himakas nga magma dinalagon. Ginpasalig man sini ang mga estudyante nga ang provincial government magapadayon sa pagduso sang inclusive development kag pag siguro nga wala sang sektor nga mabayaan
sa pag-asenso sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpabilin sa pagkatampad sa serbisyo may gilantaw man o kung wala, mensahe ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre sa mga katapos ang ICTTMO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Padayon ng pagpakita sa tampad ng pagserbisyo bilang mga traffic enforcers, may nagalantaw man o kung wala. Ini ang mensahe ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III sa iya pag-atubang sa mga katapos ng Iloilo City Traffic Management Office sa ginhiwat nga programa sa City Hall Penthouse. Ang mga enforcers sa opisyal, ang front lines ng gobyerno sa pagpasiguro sa masulay nga pagbiyahe sa dalanon, pagpabilin sang kalinong kag handa sa pagresponde sa emerhensya sa diin ginalauman sang publiko. Nahatagan kay ginan si Torre nga makahambal sa mga katapos ang ICTTMO matapos ginimbitar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Si Torre ang isa man sa dinapit nga bisita sa pagahiwaton nga Iloilo Bike Festival 2026 sa Hunyo 5. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpanagtag sa school supplies sa kindergarten hasta grade 12 ng estudyante sa public school sa Iloilo City, kinandaan sang Iloilo City Government. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magapanagtag sang libre nga school supplies ng Iloilo City Government para sa tanan nga mga estudyante halin sa kindergarten tubtob grade 12 sa pampubliko nga bulutuan sa siyudad sang Iloilo. Kabahin nini sang programa sang Iloilo City o kon school initiative to share kits that uplift learners. Sa tiyon nga matapos na ang tanan nga preparasyon, ginpahayag ni Department Head 2 Matilde Treñas nga gilayon nga anunsyo sa city government ang schedule sang distribusyon sa kada bulutuan. Mayaras ang 13 ka public school, high school, kag 53 naman ka public elementary school sa syudad ang natalana magabaton sa igapanagtag nga school supply. Santo sa datos ng city government, kinabanta may malapit 74,000 ang mga naka-enroll nga estudyante sa pampubliko nga mga elementarya kag high school sa syudad sang Iloilo sa nadigad nga 2025 ka posible madugangan pa ini pagkatapos ng enrollment. Suno kay Mayor Raisa Treñas, tinutuyo sa city government nga ibalik ang paghatag sang libre nga school supplies agod mabuligan ng pamilya sa mga estudyante sa kabudlayan nga ila ginatubang sa tiyon sang pagbukas sang klase. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbugas ang abo ang Bulkang Kanlaon sugod alas 6:39 sa aga, Hunyo 4. Nagtugas ang Grace Plume ang aktibidad kag nagpadulong sa nabagat na nasidlangan. Nagapabilin sa alert level 2 ang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Giin pabaskog sang Iloilo Provincial Health Office ang kampanya kontra dengue antes ang pagbukas ng klase pinay sa pagpalapad sang ihibalo sang publiko sa pagtapna sang balatian kag pagpatuman sang mga tikang agud mapangapinan ang kabataan sa eskwelahan. Sa giniwat nga Brigada Eskwela 2026 sa Santo Niño Elementary School sa San Miguel, Iloilo, ginhingyo sang IPHO mga bulutuan kag komunidad nga regular nga magpatuman sang clean up kag dulaon ang mga ginaitlogan sang lamok pinay sa 4 ka ang taob, tuyo, tagtag at takip. Nagatag sang long-lasting insecticide-treated screens ang IPHO pinagi sa San Miguel Rural Health Unit para sa Santo Niño Elementary School agud mapanubo ang mosquito exposure sa sulod sang bulutuan. Nagbuylog man sa kaywatan ng mga manunudlo, mga ginikanan na estudyante kay iban pang ahensya bilang kabahin sang ulupod nga paghanda sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mainit nga ginabi-abi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas si Yusek Nicolas Deloso Torre III, General Manager sang Metro Manila Development Authority o kon MMDA matapos mag-courtesy call sa Iloilo City Hall. Sa ilahinon na istoryahanan day Mayor Treñas kag Yusek Torre ang pila ka inisyatibo sa mga programa kasubong sang Sustainable Urban Development o kon Urban Transport, Road Safety kag pagduso sang walkable kag bike-friendly community sa Iloilo City. Si Torre ang naging plenary speaker sa giniwat nga Active Mobility Conference kag magapakigbahin sa Bike to Work activity nga hiwaton sa Hunyo 5. Ang Active Mobility Conference kag Bike to Work activity ang pila lamang sa mga highlights ang hiwaton nga 12 Iloilo Bike Festival 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin pabaskog sang Iloilo Provincial Health Office ang mga pagpanghanda kontra tipdas. Sang damlag lang, naghiwat ang PHO sang orientasyon sa congenital rubella syndrome surveillance kag measles rubella cases and outbreak response. Katuyan sini nga mapataas ang ihibalo kag kapasidad sa mga healthcare workers sa pagmonitor,
paglikaw kag pag-respond sa mga kaso sang tipdas. Luyag man sang aktibidad nga mapasangkad ang kapabilidad sa mga health officers nga makadetect ag makareport gilayon sang congenital rubella syndrome nga sarang makaapekto sa mga lapsag. Ang lihok ginupdan sa Department of Health. Nagpasalig naman ang Iloilo PHO nga pabaskugon pang disease surveillance sa probinsya, pinagi sa padang nga capacity building ug mapangapina ng ikaayong lawas sang kada Ilonggo. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga good o kun maayo ang air quality sa syudad sang Iloilo sandig sa ambient air quality monitoring nga giniwat sang DNR Environmental Management Bureau Region 6 sa Garden of Love Monitoring Station sang Hunyo 2 kag Hunyo 3. Suno sa EMB 6 manubo sa gihapon ang level sang pollutant sa hangin rason agud kabigon nga safe sa publiko lakip na sa mga bata, senior citizens kag iban pa nga sensitibo nga grupo. Sa sunod-sunod nga adlaw nakabalag sang maayo nga air quality ang monitoring station sa syudad nga nagakaulugan sa manubo nga peligro sa ikayong lawas ang pumulutugas ang polusyon sa hangin. Sa piyak siniging klaro sang EMB nga posible magbag ang kalidad sang hangin depende sa ginhalinan nga polusyon ukon sa kondisyon sang panahon. Padayon naman nga ginamonitor sang DNR ang air quality sa Metro Iloilo kag magapagawa sang abiso kung kinahanglanon. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:21 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Hunyo 4, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Maging fuel efficient sa lastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. Mag-savings ka na abot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsip ay pangmangmang, ang sumipon ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Ang oras po natin, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 24 minutos makalipas sa alas 4 ng hapon. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may tao